Nakatambad ang mga wala ng buhay na katawan ng mga miyembro ng demonic cult sa paligid ng Stargazing Lake. Mula sa mataas na bahagi ng lugar kung saan tanaw ang buong lawa, bakas ang gulat ni Xiaoyan nang makita niyang napapalibutan na ito ng mga tauhan ng demonic cult. Naniniwala si Wang Tiantuo na ang bida ang pangunahing pakay ng mga ito, ngunit ayon kay Ling Xinghe ay hindi dapat magpadalos-dalos ng desisyon dahil maaaring naghahanap lamang sila ng mga nakatagong kayamanan sa paligid. Iminungkahi ni Wang Tiantuo na bumalik sila agad sa martial artist base upang i-report ang presensya ng demonic cult sa lugar. Habang mabilis silang naglalakad pabalik, patuloy ang kanilang pagtatalo tungkol sa sitwasyon. Napansin ni Xiaoyan na may hindi tama sa nangyayari dahil kung tunay na kinubkob ng demonic cult ang Stargazing Lake, imposible na walang aksyong ginagawa ang martial artist base. Biglang nakaisip ng posibilidad si Ling Xinghe. Naisip niya na baka may lihim na alyansa sa pagitan ng martial artist base at ng demonic cult. Nang marinig ito, agad na nagpasya si Wang Tiantuo na ipaalam ang lahat sa kanyang ama at hihilingin niyang magpadala ng mga tauhan upang magbantay sa base at sa mismong lawa. Pagdating sa City Lord Manor, labis na nagulat at hindi makapaniwala ang ama ni Wang Tiantuo sa ibinalita ng anak tungkol sa pagkubkob ng demonic cult sa Stargazing Lake at sa hinalang may sabwatan ng martial artist base. Idinagdag pa ni Wang Tiantuo na ang bida ang posibleng target ng mga kaaway. Sa kabila ng pagkabigla at galit na rumahestro sa kanyang mukha, agad na nagpasya ang ama na magdala ng mga tauhan patungo sa lugar. Sa kabilang banda, patuloy na nagpapagaling ang bida sa gitna ng matinding gravity pressure. Kahit hindi siya gumagalaw, aktibo ang kanyang healing technique upang pawiin ang pagod at gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi naman nagtagal ay dumating si Lin Chen sa kinaroroonan ni Bai Ao. Nagtaka si Bai Ao dahil mag-isa lamang si Lin Chen kaya agad niyang tinanong ang kinaroroonan ng iba pa nilang kasamahan. Laking gulat niya nang malamang na maraming kasamahan ang nasawi dahil sa panlilinlang ng bida. Hindi makapaniwala si Bai Ao dahil hindi niya matanggap na mahigit 10 tier 3 martial artist ang nalipol ng isang tier 2 martial artist. Galit na ipinaliwanag ni Lin Chen na gumamit ang bida ng isang makapangyarihang free attribute fusion martial art na wala sa kanilang mga impormasyon. Binigyang diin pa niya na kahit si Bai Ao ay maaaring mapahamak kung haharap sa bida. Nainis si Bai Ao dahil sa tingin niya ay nagpapalusot lamang si Lin Chen. Ngunit habang nagsasalita, biglang may naalala si Bai Ao. Unti-unti niyang napagtanto na kung totoo ngang may 3 elemento ang bida, hindi imposible na mayroon itong martial art na kayang magsanib ng 3 elemento sa isang mapanirang pag-atake. Habang nakamasid sa bida na nagpapagaling sa ilalim ng matinding gravity, nababalot ng pag-aalala si Bai Ao. Alam niyang kung mabibigo silang ubusin ang buhay ng batang iyon, ang kanilang Panginoon naman ang magpaparusa sa kanila ng kamatayan. Pagkalipas ng 2 oras, ganap nang nanambalik ang lakas at enerhiya ng bida. Hangang-hanga siya sa husay ng kanyang A-rank healing technique, na napatunayang mabilis at epektibong paraan ng pagpapagaling. Lumingon siya ng bahagya sa kanyang likuran at nakitang hindi pa rin umaalis ang mga tauhan ng demonic cult, alam niyang hindi sila titigil hanggat hindi siya napapatay. Tumayo siya at pinagplanuhan ang susunod na hakbang. Kailangan niyang makuha ang 3-star pattern dark purple bamboo at agad na tumakas pagkatapos. Habang dahan-daang lumalapit sa halaman, biglang tumindi ang gravity pressure na dumadagan sa kanyang katawan, tila isang invisible na pader na humaharang sa kanya. Kahit napakahirap, hindi siya huminto sa paghakbang. Gulat na gulat si Lin Chen nang makitang ilang hakbang na lang ay maaabot na ng bida ang bamboo. Hindi siya makapaniwala na kaya pa ng katawan ng batang iyon ang ganito katinding pressure. Napamura naman si Bai Ao sa inis, hindi makapaniwala na isang henyong may espesyal na 3 elemento ang nasa harapan nila. Dahil sa galit, naghanda na ang dalawa at nag-ipon ng enerhiya. Binalaan ni Bai Ao ang kanyang mga kasamahan na sa oras na makuha ang bamboo ay mawawala na ang magnetic field, kaya dapat silang sumugod agad. Sumigaw naman si Lin Chen na handa na siyang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng bida. Sa gitna ng hirap, humahabol na ang hininga ng bida sa bawat hakbang. Nang makalapit sa target, nanginginig na ang kanyang katawan dahil sa tindi ng pressure. Ngunit sa pag-abot niya sa bamboo, may kakaiba siyang napansin sa paanan nito. Isang bagay ang nakabaon sa lupa na hindi man lang nadurog sa kabila ng nakakatakot na gravity, habang ang mga bato sa paligid ay naging pulbos na. Dahil sa tingin niyang mahalagang kayamanan ito, agad niya itong pinulot.
Sinuri niya ang bagay at napansing hindi niya matukoy ang material nito. Sinubukan niya itong baluktutin ng buong lakas, ngunit ni isang gasgas o yuko ay wala, dahil sa sobrang tigas nito. Habang tinitingnan niya ito ng maigi, bigla siyang nasugatan ng hawak na bagay. Laking gulat niya nang kusang pumasok ang bagay sa kanyang sugat at tila naglaho habang dumadaloy papasok sa loob ng kanyang katawan. Biglang nagkagulo sa loob ng kanyang katawan ang 7 uri ng espiritual na enerhiyang taglay niya. Sa isang iglap, isang mensahe ang lumitaw sa kanyang paningin na nagsasabing nakuha na niya ang 7 Gods Cauldron Fragment. Agad siyang napaupo upang mag-cultivate, batid niyang isa itong pambihirang kayamanan na kailangang samantalahin habang nasa lugar na iyon. Naguguluhan naman ang mga nasa di kalayuan. Hindi maintindihan ni Lin Chen kung bakit biglang nag-cultivate ang bida, habang si Bai Ao naman ay nagdududa kung nakuha na ba nito ang inaasam na bagay matapos makita ang pagpulot nito sa isang gamit sa lupa. Habang nag-cultivate ang bida, sumabog ang isang napakalakas na enerhiya sa gitna ng gravity field. Laking gulat niya nang mapagtantong lumakas ng mahigit 10 beses ang kanyang 7 elemento. Kung dati ay mabilis siyang nauubusan ng lakas sa paggamit ng A-rank martial art, ngayon ay kaya na niya itong ilabas ng paulit-ulit ng hindi nangangamba. Higit pa roon, matagumpay na niyang naisagawa ang matagal na niyang pinapangarap na 3-attribute fusion. Ang 7 Gods Cauldron Fragment pala ang susi upang magtagumpay siya sa teknik na ito. Nang mabasa niya ang tungkol sa nasabing fragment, nalaman niyang isa lamang ito sa 100 piraso na nakakalat sa mundo. Dahil ang isang piraso pa lamang ay nagbigay na ng ganoon kalaking pagbabago, napatunayan niyang higit pa sa S-rank ang antas ng nasabing kagamitan. Hindi niya maiwasang mapangiti habang iniisip ang magiging lawak ng kanyang lakas kapag nabuo na niya ang lahat ng piraso. Dahil sa panibagong lakas at kakayahang pagsamahin ang 3 elemento, nawala ang pangamba ng bida na magpatuloy sa pagtakas. Lumapit siya sa dark purple bamboo at hinawakan ito, handa nang wakasan ang sagupaan. Namataan ito ng mga miyembro ng demonic cult at agad silang naghanda sa paglusob. Galit na nagpahayag si Lin Chen na siya mismo ang tatapos sa buhay ng bida. Gamit ang kanyang buong lakas, hinailan ng bida ang bamboo hanggang sa tuluyan itong mabunot kasama ang mga ugat nito. Sa pagkakabunot na iyon, biglang naglaho ang gravity field na humaharang sa paligid. Sabay-sabay na sumugod ang mga miyembro ng demonic cult, puno ng determinasyong pumatay. Gayunpaman, hindi natinag ang bida. Dahan-dahan siyang lumingon at inihanda ang kanyang sibat na ginamitan niya ng kakabunot na dark purple bamboo bilang hawakan. Sa isang kisap mata, isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang sandata, dahilan upang biglang mapatigil at matigilan ang lahat ng mga miyembro ng demonic cult. Habang nakatutok ang kanyang paningin sa mga kaaway, nagdesisyon ang bida na gawin silang pansubok sa kabuoang lakas ng kanyang bagong teknik. Bakas ang matinding takot sa mga mata ni Lin Chen at Bai Ao, na tila naparalisa at hindi na makagalaw sa harap ng isang nilalang na higit pa sa kanilang makakaya. Sa isang malamig na tinig, isinigaw ng bida, sumabog sila. Agad na kumawala mula sa kanyang sibat ang naglalakasang enerhiya ng 3 elemento na direktang humagupit sa hanay ng mga kalaban. Sa tindi ng impact, halos lipa rin ang lahat ng naroon habang ang kanilang mga sigaw ng sakit ay nalunod sa isang nakabibinging pagsabog na yumanig sa buong paligid. Nang hamupa ang usok, bumungad ang isang nakapangangilabot na eksena. Ang lupa ay nagkaroon ng napakalalim na hukay at ang malaking bahagi ng kagubatan ay tila sinalanta ng isang malakas na kalamidad. Marami sa mga miyembro ng demonic cult ang bumulagta ng wala ng buhay. Ang ilan ay nagkapira-piraso ang mga katawan habang ang iba naman ay halos kalansay na lamang ang natira. Pilit na nananatiling nakatayo si Lin Chen habang umuubo ng dugo, hindi makapaniwala sa lupit ng inabot ng kanyang katawan. Hindi niya maunawaan kung paanong naging posible ang ganoon kalakas na pag-atake sa isang iglap lamang. Si Bai Ao naman ay hirap ding tumayo dahil sa tinamong matitinding sugat. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, kumbinsido siyang nakuha ng bida ang fragment ng banal na kayamanan dahil imposibleng magkaroon ng ganoong kabilas na paglakas sa loob lamang ng maikling panahon. Bigla silang natigilan ng dahan-daang humarap sa kanila ang bida. May nakaguhit ng ngiti sa kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng nag-aapoy na enerhiya na tila kayang tumupok sa lahat ng nasa kanyang harapan. Tiningnan niya sina Lin Chen at Bai Ao nang may mapang-asar na ekspresyon.
Sa isang tono na puno ng lamig at pangungutya, tinanong niya ang dalawa kung nag-enjoy ba sila sa pagtugi sa kanya kanina. Kasabay ng mas malawak na pagngiti, idineklara niya ngayon na ang pagkakataon niya upang mangaso, at ito na rin ang huling sandali ng kanilang buhay. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.